Tyrese Maxey, superstar in the making. Jason Tatum, nag-iingay na sa East. At Warriors, may solusyon na sa paghihirap. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, new preseason 6 colorway with spike, mabibili lamang sa halagang $3,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Sa isang masayahing pangyayari, matapos manalo muli ang 76ers, itong si Joel Embiid ay nagbiro at pinuri ang teammate na si Tyrese Maxey. Na ayon pa nga kay Joel Embiid, si Tyrese Maxey nga ba ay isang leader? Patanong nitong ni Joel Embiid sa mga reporters. Ito nga raw ang unang pagkakataon na narinig ito nitong ni Joel Embiid. Sabay ang tawa. Hindi mo ba inisip na ako ay isang leader? Patanong na sagot nitong ni Maxey. Sabay ang tawa malapit sa locker room. Ang reigning NBA MVP na si Joel Embiid ay hindi sinubukang dumirektang humarap dito kay Tyrese Maxey. Habang nag-uusap, sabay ang pag-amin na oo, itong si Tyrese Maxey ay tanging 23 years old pa lamang at nakuha na ang kanyang first 50-point game. Marahil isang bagay na higit pa sa isang leader sa Philadelphia. Itong si Maxey ay binasag ang expectations mga kaibigan mula sa kanyang daan patungo sa shortlist sa top guard sa NBA. Ang isang max contract at possible all-star berth mga kaibigan ay malaking posibilidad na naghihintay dito sa kanya. Ang lahat ng talentong kakailanganin sa pagiging homegrown star na siyang pwedeng makakapagbuo sa durable 1-2 punch kasama itong si Joel Embiid. Hindi tulad sa mga sabi-sabi noon mula sa mga nakaraang disgruntled guards na kung saan itong si Ben Simmons ay gustong umalis at itong si Jimmy Butler at ang 76ers ay nagkaroon ng unfulfilled potential. Si James Harden naman na siyang naging 4 out of 12 at nagtapos ng 11 points para sa Clippers na kung saan ang gabi rin na nakapag-drop ng 50 points itong si Maxey. Natitiyak na ang mga guards na ito ay hindi ang naging solusyon sa Sixers. Ang lahat ng senyales ay nakapunto dito kay Maxey na naging 21st overall pick noong 2020 draft. Ngayon, isang pasasalamat kung ano nga ba ang nangyari ngayon mula sa iba't ibang pangyayari sa franchise. Ang naging kaso sa punto, itong si Maxey ay nakakapaglaro sa kanyang laban mula sa kanyang karir noong pagkapanalo nila noong Lunes sa score na 137-126 laban sa Indiana Pacers. Itong si Maxey ay naging 20 out of 32 overall at naitama ang 7 3-pointers sa loob ng 39 minutes. Siya ay dumagdag ng 7 rebounds, 5 assists, maging nagkaroon rin ng 3 block shots. Itong si Allen Iverson ay naging tanging younger Sixers lamang mga kaibigan na siyang naglaro at umiscore ng 50 points. Si Maxey, Anthony Davis at Kobe Bryant ay ang tanging 23 at under players mga kaibigan na nakapag-produce ng 50 points, 5 rebounds, 5 assists na mayroong 3 block stat line. Si Maxey ay ang naging 9 Sixers players na siyang umiscore ng 50 points at siya ay sumapi na nga rin sa mga company kasama sina Joel Embiid, Iverson, Moses Malone at Wilt Chamberlain. Na ayon pa nga kay Maxey, ito ay nangyari dahil sa isang great responsibility at nagkaroon ng freedom, ang pagkakaroon ng malayang pagtira at magawa ang klaseng get-up shots mga kaibigan kung kakailanganin. Ngayon, sinusubukan pa nga rin niyang gumawa ng mga open shots para sa kanyang mga teammates. Maging sinusubukan pa nga rin niya ngayong tinatrabaho na magkaroon ng great shots ang kanyang mga teammates. Itong si Embiid ay binigyan ng stamp approval sa social media itong si Tyrese Maxey at nakasulat sa ilalim ng imahe nitong ni Maxey ang isang The Franchise. Kasama itong si Simmons at Harden na wala na sa kanilang daan, itong si Maxey ay umusbong sa kanyang final season mula sa kanyang rookie deal na magbabayad sa kanya ng $4.3 million. Itong si Maxey ay nakaset na magiging restricted free agent sa susunod na summer. Bagaman ang 76ers ay kayang i-match mga kaibigan ang kahit anumang usapan sa kahit anumang offer sheet at pwedeng ipapirma ito sa maximum level contract sa paparating na summer. Ito ay isang potential massive payday na naghihintay sa guard na ito mula sa Kentucky.
na siyang muntikan ng hindi na i-draft ng 76ers. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang sa kabila, itong si Jason Tatum ay umiscore ng 35 points, Jaylen Brown na siyang dumagdag ng 22 points at Kristaps Porzingis na mayroong 21 points laban sa kupunan na nag-draft dito sa kanya at pinangunahan ang Boston Celtics mula sa kanilang pagkapanalo sa score na 114-98 laban sa New York Knicks. Itong si Tatum ay umiscore ng 17 points sa 4th quarter sa panahong dinala nga niya ang Boston sa score na 91-88 patungo sa 17-point lead. Matapos nga niyang mamiss ang 7 sa kanyang first 8 3-pointers attempts, siya ay naitama ang 4 na magkasunod nitong huling 8 minuto. Ang isa ay 4-point play mga kaibigan matapos maikat ng Knicks ang deficit patungo sa 3 points. Si Jalen Brunson ay umiscore ng 26 points at Julius Randle na mayroong 25 points at 9 rebounds para sa Knicks na siyang naipanalo na ang 3 magkasunod na laban simula pa man sa opening sa season ito at naging 2-4 win-loss record. Kabilang na nga rin dito ang pagkatalo sa Boston mula sa opener. Ang New York Knicks ay wala itong si RJ Barrett na siyang na-miss ang pangalawang laban sa back-to-back kasama ang migraine headache. Usapang Golden State naman, matapos nga silang nakapagsimula sa season sa 5-1 win-loss record, ang Golden State Warriors ay nahulog na nga ngayon sa 6-5 win-loss record. Habang itong si Stephen Curry ay nakapag-perform bilang isang MVP, ang kanyang teammates naman ay nahihirapan at naging malayo dito sa kanya. Ang NBA Hall of Famer at Warriors legend na si Chris Mullin ay naniniwala na ang pagbabago ay paparating. Matapos matalo ang Warriors sa Minnesota Timberwolves noong araw ng Lunes, itong si Mullin mga kaibigan ay nagsalita sa Warriors sa post-game show na kung saan siya ay nagbigay ng solusyon sa team kung paano nga ba sila makakalabas sa paghihirap na ito. Na para kay Mullin, itong si Steph ay nakapag-put up ng dynamic numbers, MVP numbers. Kailangan lamang nitong ang kanyang mga teammates ay mahanap ang rhythm at ang kanilang flow. Para sa kanya, hindi lamang tanging mga starters or mga subs mga kaibigan, dahil para sa kanya, kailangan nitong ni Steve Kerr na maghanap ng ibang paraan at iilang magkaibang lineups. Hindi lamang tanging babaguhin ang starting lineup na ito, ngunit pati na rin ang kanilang paglalaro, kumuha ng mga iilang bata at athleticism sa paligid nitong ni Stephen Curry kasama ang iilang veterano. Habang ito ay maaga pa, ito ay naging malinaw mga kaibigan na ang Golden State Warriors ay naging very old team na sa ngayon. Sila ay tinatalo ng mga iilang good young teams at higit sa lahat, sila ay tinatalo sa mga iilang good young teams. Itong si Steve Kerr ay hindi kailangang baguhin ang buong starting lineup, ngunit iilang mga bata ay marahil ang kailangan na ipasok sa rotations na ito. Ang sagot ay hindi man 100% na masosolusyonan ito, ngunit ang team mga kaibigan ay hindi na kailangang sayangin ang paglalaro at pinapakita ngayon nitong ni Stephen Curry. Kung sakaling ang Warriors ay matatalo sa laban, kung sakaling itong si Stephen Curry ay nakakapaglaro ng maayos, paano na lamang kaya kung sakaling ito ay ma-injured or magkaroon ng masasamang paglalaro? Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.